Ayan po mga pilis, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, eto. Nakatakdang magsampa daw ng kasong kriminal po mga kabida. Ito hong si Attorney Mans Carbio po. Asawa po mga kabida ni Vice President Sara Duterte. Laban ho dito sa mga miyembro po ng House Committee on Justice. Diyan po sa House of Representatives. At ilang mga institusyon po mga kabida. Kabilang na po dito, ito hong AMLAC, Anti-Money Laundering Council, at Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil ho sa kanilang paglantad po mga kabida sa bank records ni Attorney Mans Carbio na isang pribado po mga kabida. Alright? Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng Ambalita ngayon, mga kabida. Sabi po dito sa kanilang headline, Luistro, Sendanya, Jokno at Delima, kabilang sa mga kakasuhan ng asawa ni Vice President Sara Duterte. Ito po, uminit ang tensyon sa gitna ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte matapos ihayag ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carbio ang planong pagsasampa ng kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng gobyerno at mambabatas, kabilang na sina Representative Jervil Luistro, Representative Percival Sendanya, Representative Chel Jokno at Representative Leila Dilima. Ayon sa kampo ni Carbio, nakatakda silang magsampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at mga miyembro po ng House Committee on Justice dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ang reklamo ay kaugnay ng umano'y paglalantad ng mga confidential na bank records sa mismong pagdinig ng committee, isang hakbang na iginiit ng kampo ni Carbio na labag sa batas. Okay? Congress itself enacted Section 8A of the AMLA prohibiting disclosure in any manner of any reports of banks submitted to the AMLA. Okay? There is no exception. The prohibition is absolute. Ayon pa sa kanyang payag, napilitan siyang kumilos hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa mas malawak na interes ng publiko. Okay? Carbio said he was constrained to seek legal action in defense not only of his wife and the Duterte family, but also of the banking and financial community, especially the unwary general public. Hindi rin nito pinalampas ang umano'y motibo sa likod ng mga aksyon. Ang AMLA is being weaponized for pure black propaganda with a view to the 2028 national elections. Ayan. So, yun po, bilang buwelta po makabida ni Attorney Mans Carbio, magsasampa po siya ng kasong kriminal po, laban ho dito sa mga personalidad po. Okay, kabilang na po makabida ito kong mga miyembro po ng Committee on Justice ng House of Representatives at ilang opisyal po ng Bangko Sentral ng Pilipinas at AMLAC po mga kabida. Alright? Base ho sa iba't ibang mga pananaw, actually mix yung reaction po dito mula sa legal circle po mga kabida. May mga abogado na kontra dito ko sa ginawa po ng Committee on Justice dahil malinaw daw na paglabag po unang-una sa Bank Secrecy Law at ito hong Anti-Privacy Act mga kabidan po. Okay? Dito na lang po sa panig po ni Mans Carbio. Kung tutuusin po makabida, isang pribadong tao yan, makabida. Kahit na po sabihin po nila na asawa po ng Vice Presidente, pero still, okay, yung nature po ng estado po makabida ni Attorney Mans Carbio, isa po siyang pribado, makabida. So, wala hong rason bakit ilalantad yung kanya hong bank records. Although, sinabi po makabida sa ating saligang batas, yung Bank Secrecy Law ay maaaring i-waive yan, makabida, kung ito po ay hihilingin po, makabida, sa pamamagitan po ng impeachment, kung ang concerned person po dito is isang impeachable official po, like Vice President Sara Duterte. Okay, mga kabida. Pero marami hong dapat pagdebatihan dyan, mga kabida. Kasi unang-una po,
Okay, gaya ng sinabi ko po kanina, pribadong tao po ito kung si Attorney Mans Carpio. Pangalawa, hindi po siya isang impeachable official po, mga kabida. So walang rason na ilantad mga kabida yung kanyang bank records. Dalawa kasi yung nilabag po, mga kabida. Unang-una po yung Bank Secrecy Law at saka pangalawa yung Anti-Privacy Act po, mga kabida. Okay, gaya ng sinabi ko po, hindi po isang impeachable official po mga kabida ito kung si Attorney Mans Carpio. Okay? Although esposo po siya mga kabida ng Vice Presidente na isang impeachable official, pero hindi ibig sabihin po mga kabida na porke esposo, okay, ng isang impeachable official na rin ang kanya asawa. Hindi po ganoon, mga kabida. Okay? Yan yung aking pagkakaintindi po. Alright? Kaya para sa akin, tama lang po yung gagawin po ni Attorney Mans Carpio po dito mga kabida. Kasi po, dinidepensahan lang po niya yung kanya pong karapatan po dito, at saka kapakanan po ng kanyang pamilya. Mantakin nyo, inilabas po yung bank records po, ng mag-asawa mga kabida, Vice President Sara Duterte at saka kay Attorney Mans Carpio. Malinaw naman po dun sa provision po ng Bank Secrecy Law, mga kabida. Dalawa lang po yung paraan po doon, para po, pwede hong i-release po mga kabida yung mga bank records. Unang-una po, meron pong consent mula mismo sa may-ari ng bank record, mga kabida. O di kaya may court order po mga kabida, katulad na lang po, ng impeachment. Okay? Sinabi po doon na court order, ang tanong dyan, ang Committee on Justice isa bang korte yan? Hindi. Ang tinutukoy dyan mga kabida, okay, na korte, lalong-lalo na po sa impeachment, mga kabida, yung impeachment court. Okay, yun yung paliwanag po mga kabida ng ilan sa mga abogado po, na kumontra dito sa ginawa po mga kabida ng Committee on Justice. Kaya marami hong nagsasabi na lumabag po, nag-overreach na po mga kabida ito kong House Committee on Justice doon ho sa kanila hong mga kapangyarihan, mga kabida. Alright? Kaya, syempre, may consequence talaga, kung meron kang ginawa. At yung magiging consequence po dito, mga kabida, yung posibleng haharapin po nila, ito kung kasong kriminal po, na isasampa po mga kabida ni Attorney Mans Carpio ngayong araw na ito. Okay? Sinabi po ni Congresswoman De Lima na wala daw silang nilabag na batas. Well, patunayan niya yan, Okay? Doon po siya magpaliwanag sa korte mga kabida, hindi ho sa media. Okay? Kasi yun nga sinabi ko po kanina, kung meron man silang ginawang paglabag po sa mga batas po ng Pilipinas, katulad na lang po ng Bank Secrecy Law at saka itong Anti-Privacy Act po mga kabida, sasagutin talaga nila yan sa korte mga kabida. Alright? Ganun na po yun. So, eto, abangan po natin. Ngayong araw daw mga kabida, isasampa daw ni Mans Carpio yung kanyang reklamo po sa piskalya po mga kabida. Laban ho dito sa mga personalidad na binanggit ko po mga kabida. Pero nagtataka lang po ako kung bakit hindi po kasali dito si Congressman Ridon. Okay? Kung tutuusin po mga kabida, isa ho sa mga major players dyan sa Committee on Justice, ito hong si Ridon, mga kabida. Pero anyway, ang nakakaalam lang talaga dyan mga kabida, ito kung si Attorney Mans Carpio, okay? Kung sino-sino yung dapat kasuhan po niya dahil sa paglabag po ng kanyang karapatan po, mga kabida, sa pamamagitan po ng pag-release, pagbunyag, okay? Yung kanyang bank records na supposedly confidential yun, mga kabida, dahil isa po siyang pribadong tao. Okay, kahit na po siya po ay esposo po mga kabida ng Vice Presidente po ng Pilipinas. Alright? So, yun po, kahit na nga yung kay VP Sara, yung inilantad po nila yung records ni VP Sara, questionable din yun, mga kabida. Dahil unang-una po, wala hong karapatan daw ang Committee on Justice, okay, to subpoena ito hong Anti-Money Laundering Council. Okay? Kasi po, pagdating ho mga kabida sa Bank Secrecy Law, okay, meron lang daw na kapangyarihan, okay, para lang ilabas yung mga dokumento na yan, ay ang korte. Okay? Court, hindi lang po doon sa mga regular courts, kundi pati na rin ang impeachment court. And Committee on Justice, hindi po yan korte,
Okay, isa lang po yung prosecutorial arm po ano pagdating ho sa impeachment proceedings mga kabida ano po, no? Hindi ho sila korte. So wala ho silang karapatan ano na diktahan ito hong Anti-Money Laundering Council. Ang problema lang po nagpadala po ito hong AMLAC. Okay? Alam naman po siguro ng AMLAC yung kanilang executive director diyan na Pago ay isa hong abogado yan ano, mga kabida. Ang tanong, bakit nagpadala po siya no? Doon ho sa dikta po ng House Committee on Justice. Kung ginamit lang po niya yung kanyang pagkaabogado po makabida at inalam po niya yung batas, hindi sana mangyayari ito, ano, mga kabida. Diba? So, sa Bisaya pa yan, nirisi. Okay? Kung yun yung gagawin po mga kabida ni Attorney Mans Carpio laban ho dito sa mga personalidad na ito. Okay? Para magtanda po mga kabida. Para sa susunod po mga kabida, mag-atubili na po ito, ano, na gawin itong ginawa po makabida ng House Committee on Justice. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.